Hi guys, it's me KJ for the another videos again. Nahihirapan kang umuwi ng Oriental Mindoro ano? Oh, alam ko 'yan. At ang isa po sa mga nalilito ang ating mga kababayan, paano daw po makakakuha ng approval sa inyong LGU? Ano daw po yung SPAS? Ano daw po yung SPAS approved TCP/TPP application? So ayun nga po ang ating pag-uusapan sa videos na to, pero bago po ang lahat, nais ko pong malaman sino-sino po yung mga kababayan natin na nahihirapan na makakuha ng approval sa mga LGU na kanilang uuwian. Maaari pong mag-comment kayo sa ibaba ng videos na to at sisikapin ko pong mabigyan ng kasagutan ng inyong mga tanong. Kung kayo po ay pauwi dito sa ating bayan ng Oriental Mindoro, pinapaalalahanan ko po kayo na nasa restricted area po tayo, kaya kinakailangan natin ng approval ng ating mga bayan na uuwian. Meron po mga numero na nakalaan sa bawat bayan, kaya pinapayuhan ko po kayo na tumawag muna kayo sa inyong mga bayan na uuwian bago po kayo maglakad ng inyong mga requirements na gagamitin. Disclaimer lang po sa video na to, ilalagay ko po yung mga kailangan talaga na requirements para maaprubahan ang inyong SPAS application. Ito po yung pinakakailangan na requirements. Bagamat meron pong mga bayan na nag-a-accept sila kahit wala po yung ibang requirements, at dito na po gagawin yung ibang mga protocols dapat na ginagawa bagong bumiyahe, mas mabuti po na alam nyo rin at aware kayo sa mga magiging sagot sa inyo ng inyong mga LGU para hindi na po mag-sink in sa inyo yung mga maraming tanong. Marami po kasi ako napapansin sa mga GC group ng Oriental Mindoro, sa mga door to door, na talagang hindi nila alam paano nga ba mag-registered, paano nga ba ma-approve ang inyong SPAS application. Palaging ganun ang mga tanong. Pag nireplyan mo, hindi talaga nila maintindihan. Kaya gumawa na ako ng videos na to. Yung mga nakaraan kasi, ang mga videos na ginagawa ko is mga slide videos lang. Tapos ano nga ba ang mga kailangan sa pag-apply ng SPAS approval TCP/TPP. Okay, syempre ang unang-una na po sa lahat doon ay mayroong ka dapat registered SPAS account. Opo, doon po kasi tayo mag-fill up ng application. At pangalawa, ito po kahit hindi na po kayo tumawag sa inyong LGU, talagang kailangan nyo nung makakuha nito, barangay acceptance sa inyong uuwi ang barangay. Kung kayo po ay may mga kasamang bata, palagian nyo pong isama sa inyong kukuhaning barangay acceptance ang inyong mga anak-anak para po alam nila. Pag pinasa nyo po dun sa application, alam nila na meron kayong kasamang bata. Kung ma-approve man, at least hindi kayo maharang sa ating mga port of entries. Ang pangalawa, dapat meron po kayong government issued ID. Ano nga ba yung mga government issued ID? Unang-una na po dyan, halimbawa po dyan ay SSS ID, Postal ID, TIN ID, at Voters ID. Basta lahat po ng government issued ID. Meron naman pong option dyan. Kung ano po yung inyong merong ID, yun po ang i-click nyo at ilalagay nyo ang inyong ID number. Pangatlo po, ito po yung mga common talaga sa mga bayan, pero merong mga bayan po na hindi humihingi nito at ina-approvehan nila, at dito na lang po ginagawa itong pangatlong requirements na ito. Ito po yung RT-PCR test, or ito din po yung tinatawag na swab test, negative result po, at ito po ay valid for 24 hours lamang. Ito po ay kadalasang hinihingi ng mga bayan dito sa Oriental Mindoro na may mataas na cases ng COVID-19. Pero meron din po mga bayan na hindi nito humihingi, at ang kanilang mga suggestion sa kanilang mga constituents ay dito na lang po sila itetest. May mga bayan din pong humihingi ng rapid antigen test, which is naglalaro lamang po around 500 to 795 pesos. At meron din po mga bayan na nauubusan po ng rapid antigen test kit. Kaya ang ginagawa na lang po at sinasabi nila sa kanilang mga travelers na bumili na lang po sila ng kit na gagamitin para dito na rin po sila itest. Which is 180 pesos lang po ang pinakamura nitong rapid antigen test kit na ito.
At meron din pong nag-a-accept lamang ng medical clearance certificate. Ano nga ba ang medical clearance certificate? Ito po yung pagpapatunay na ikaw ay walang sakit. Ito pa ay kukunin nyo sa inyong mga barangay health center o kaya ay sa inyong municipal or city health office. At siya nga pala, meron pong mga barangay na hindi talaga nagbibigay ng acceptance, which is ituturo ka nila sa mayor's office. Ano nga ba yung kukuhanin mo sa mayor's office kung hindi ka makakahingi ng acceptance letter sa inyong barangay? Ito po yung tinatawag na mayor's authorization permit. Meron po mga barangay, marami akong mga nakaka-chat, may maraming nagpi-PM sa akin na hindi sila binibigyan ng barangay acceptance, which is tinuturo sila sa mayor's office dahil mas makapangyarihan daw po yung mayor's authorization permit. Na kapag nabigyan ka po nun, talagang pinapayagan ka nila na makauwi sa bayan na iyong uuwian. Mahalagang paalala po bago po kayo mag-apply o bago po kayo kumuha ng mga requirements, ugaliin po makipag-ugnayan sa inyong mga LGU na uuwian. Meron po mga numero na nakalaan para sa kanila. Huwag po ninyong kalimutan. At kung hindi naman po sila makasagot, yung mga naunang requirements na yun ay ugaliin pong kompletuhin bago po kayo mag-apply. Kasi mahirap din po mag-online tapos kulang-kulang ang requirements mo, babalikan na naman, tapos mag-online ka na naman, tapos panibagong fill-upan na naman. Mahirap po talaga yun. At siya nga pala, wag po muna kayong magpapatest sa mga kababayan natin, yung mga excited. Wag po muna kayong magpapatest ng RT-PCR test, masyadong mahal po yun. Wag po muna kayong magpapa-antigen test, wag po muna magpapa-rapid test. Kasi baka masayang po ang inyong mga bayan kung kayo po ay non-essential tapos hindi naman po sila tumatanggap. Masasayang po ang pera nyo. Kaya mas maganda po na tumawag po muna kayo sa inyong mga LGU na uuwian. Sa mga palabas naman po ng Oriental Mindoro, ganun din po, kailangan din po ninyong mag-registered sa SPAS tapos kumuha ng SPAS approval, yung mga TCP at saka mga TPP. Ang TCP po ay Travel Confirmation Pass. Ito po yung mga binibigay na pass ng mga bayan o syudad na inyong pupuntahan, katulad po ng Metro Manila. Sa Metro Manila po, meron po mga barangay, city na hindi po sila nagpapapasok ng mga taga-ibang probinsya. Liban na lang po kung kayo ay essential katulad ng work, negosyo, o kaya yung may mga flight, OFW, ROF o OFW. Yan, emergency status. At ito nga po, kung sakali naman po na nakapag-apply na kayo, tapos naipasa nyo na po yung mga requirements nyo, and then pagkatapos nyo maipasa yung mga requirements nyo, lumabas ay pending. Kasi yun naman po talaga ang unang lalabas dyan. Pending po ang inyong application. At yun nga po, kung umabot naman po ng 6 na oras at pending pa rin yung inyong application, siguro mas mabuti po na tumawag ulit kayo sa inyong mga LGU at ipaalam na nakapagpasa na kayo ng form. Kasi minsan hindi nila napapansin meron na pala mga bagong application na dumadating. Tapos hindi nila na titingnan, hindi nila na check, kaya hindi nila ito na i-approve. Kung naipasa nyo naman ang kanilang mga kinakailangan dokumento, wala pong magiging problema, i-approve po talaga kayo nun. Pero na lang po kung talaga nagpilit kayong magpasa ng application form tapos sinabi na sa inyo na bawal pumasok. At kapag naman po approve na ang inyong TCP, TPP, SPAS application, siguro po mas advice na ipaprint nyo po ito kasi sa mga port of entry, marami po diyang mga budol-budol, yung mga fixer, mahihirapan kayo pag hiningi yan dyan sa pier lalo dyan sa pier ng Batangas. Napakarami ng fixer dyan. Kaya mas mabuti po na ipaprint niyo yung inyong approval, yung SPAS approve, para hindi nyo na kinakailangang magdukot-dukot, kukuhanin nyo sa yung cellphone nyo, bubuksan nyo, kasi malilito kayo. Ang tanging nyo lang iaabot ay yung printed na SPAS approved. Para naman sa mga emergency status, ang pinaka-advice dyan is daglian talagang tumawag sa LGU para makahingi ka agad ng approval. Meron kasi mga kinakailangan mo ng dokumento kahit wala na, ang alam ko kahit wala ng SPAS, basta may SPAS registered account ka, kahit wala na yung approval, basta emergency status, basta yung mga ibang kinakailangan dokumento, actually ang SPAS approved is
Yan lamang yung pinaka-primary na requirements para makapasok at makalabas ng Oriental Mindoro. Meron pa pong mga supporting documents kayong kinakailangan at yung pong videos na yun ay sasunod na nito kasi masyado nang mahaba itong video na to. At ayun nga, sa mga hindi nakaintindi at sa mga hindi talaga makuha yung mga sinasabi ko, isa lamang po ang ISPAS approved sa mga requirements para makapasok sa Oriental Mindoro at makalabas. Ang sinabi ko lang sa inyo ngayon is yung mga requirements para makakuha ng approval sa ISPAS approved. Okay, sa mga hindi nakaintindi, unang-una nyo pong gagawin, tumawag sa mga LGU bago kumuha ng requirements. Pangalawa, i-provide ang mga hinihinging documents ng inyong LGU para ma-approve ang inyong TCP Travel Confirmation Pass application. Number 3, kapag hindi pa rin na-approve ang inyong application at naipasa nyo na ito within 6 hours, tumawag ulit kayo sa inyong mga LGU at ipaalam nyo na nakapagpasa na kayo ng inyong application form. At ang pinakahuli, hintayin na ma-approve. Mga kabayan, hintayin maka-approve. Kasi mayroong mga kabayan natin na pending pa lang yung kanilang status, pumupunta na ng pier, tapos kapag na-hold, rereklamo, magpo-post mga random comments, tapos yung ibang mga kababayan natin, ayun, makikipag-comments, tapos susulsulan, kaya yung ibang mga nakakabasa, nawawalan na sila ng pag-asa na makakauwi sila dito sa Oriental Mindoro. Yun lamang po at sana naunawaan po ng lahat. Mag-ingat po tayo. Huwag kalimutan magsuot ng face mask, face shield, at ugaliin po nating ipatupad ang social distancing kapag po tayo ay lalabas ng ating mga bahay. Okay, mahalagang paalala ulit po. Marami ng paalala. Hintayin po na ma-approve ang ating mga TCP, TPP, ISPAS application form bago magtungo sa ating mga entry point sa mga port of entries katulad ng Batangas City or Calapan City Pier. Ang sino man pong hindi kasi makakapagpakita ng mga nakaukulang dokumento na hinihingi ng inyong LGU para kayo ay makauwi at makalabas ng Oriental Mindoro, ay may stranded po. At kung sino naman po yung mamimeke katulad ng swab test result, antigen o kaya ng rapid test, maaari po kayong makasuhan. Kaya huwag nyo na pong subukan. Yun lamang po, marami pong salamat. Huwag pong kalimutan mag-like, comment, subscribe na rin at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa susunod na videos. Ito pong sunod na video, napakahalaga po nito. Ito po yung mga requirements. Bagong update po ito. Ito po yung mga requirements maliban sa ISPAS papasok at palabas ng Oriental Mindoro. Babu.